Magandang Huwebes ng hapon po sa ating lahat. Join us in the next hour as we bring you the day's latest stories. I'm Denise Tan. Happy New Year sa iyo, Miss Denise Tan. Ako naman po si Lord Ernest De Vera. Huling linggo ng long vacation. Ang tanong, ready na ba to tackle 2025? Nako, sana all. Keep your goals in sight and welcome to Afternoon Delight. Nakikinig ako dun sa Ernest, nakalimutan ko second name mo nga pala yun. Wala namang problema ron, Patricia. Okay, Ernest and Patricia at your service this Thursday, January 2. Delight of the day natin ngayon ay konting pang detox lang. Sabi nga nila, after ng mga kainan, simula pa nung Pasko, meron tayong mga binging, ano? So matapos yung babuhin ng mga sarili ninyo, Oo, magpanggap naman tayo ngayon. balik alindog, kuno-kuno. Correct. At lahat ng nagsisimula sa nutrition. So, ang shakes natin for today ay meron tayong mango shake. Kita nyo naman yung mas dilaw. At yung inayawan ni Lourdes na pineapple shake. Ayoko yan kasi may vodka yata yan eh. Walang halo yan. Alam naman ako, di ako umiinom. Oo nga. Oo, wala naman nagsabi. Iniingatan ko yung aking atay. Correct. Best friend mo yun eh. Yes! Oo. Balita ko, metallic stainless ang atay ko. Detox din. Oo. Okay. Ito bang, ang detoxification ba ay, is it simply a matter of diet, nutrition, o may talagang sa kaso ng pagdi-detox mo ba? Tita D, ano ba? Alam mo, na-try ko kasi before, na gano'n na ako, yung master cleanse talaga. Ay, Oo. Yun talagang detox na detox ka doon. Pero ang master cleanse ay wala kang ibang intake kundi wala kang ibang fruits? intake kung hindi. No, not even. Wala kang ibang intake kung hindi a mixture of water, a certain grade of maple syrup, cayenne Maple pepper. syrup? Yeah, oo. Tapos may salt, ano pa yun eh, para may salt cleanse pa. Wow. It's really meant to like clean your Bakit maple syrup? That's Paano? where you get your sugar. A certain grade of maple syrup. Wow, Oo, kasi kailangan mo pa rin naman ng energy throughout the day. So doon mo kukunin konti yung yung energy mo. Kasi water lang. Paano kung mag-crave ka bigla ng pancake? Hindi pwede. Ano yun? Minimum yun. As far as I know, parang minimum yun, 3 days ata. Alala ko, boss natin, Sir Patrick. Sinubukan yan, master cleanse. Tanghali pa lang, mainit ang ulo niya. Uy, nakakainit siya ng ulo, I swear. Kaya, Oo. naalala mo isang artista, di ba? Ano? Nalasing siya, nanampal ng kapwa niya artista. Kasi Naka-cleanse super duper daw. juice cleanse daw siya. Eleksyon dyan, Ano? mga eleksyon dyan. Ang leksyon Kung, dyan, kung iinom kayo, wag na muna kayo mag-cleanse. correct. Kasi walang tumutulong mag-absorb nung alcohol eh. Yeah, Not absorb rather, pero yung medyo pangontra pala ng konti. Oh, pero ang hirap naman yung magki-cleanse ka na mag-isa sa bahay. Mas madali ba mag-cleanse pag maraming nakapaligid sa'yo? Or Sa akin mag-isa ka lang? hindi. Mas madali pag wala akong kasama. Kasi may impluwensyahan ka pa eh. Kunyari sabihin mo na, let's hang out. Or sige, hindi ako kakain. Tapos coffee lang. Pero nakikita mo, kaliwat kanan ang kanilang pagkagat sa kanilang mga pastries. Mainggit diba? ka. Oo, mainggit ka. Pwede rin kung gusto mo talagang i-test ang iyong self-discipline. Kung ikaw ba may control. Matindi yan, ano? Lahat sila, gano'n, ano? Uy, Denise! Pinoy pa naman, mahilig na, kain ka. Kumain ka na, kain ka na muna. Yung iba, diretso subo. Ito na, tikman mo. May kilala akong ganyan na chef. Oo. Sa isang Indian, Arabian restaurant. Hindi ka na makakahindi talaga. No? Please let us know kung ano rin ang inyong mga konting, ayoko sabihin pagpapanggap eh, pag-detox nyo na lang by January 2. Yung January 1 kasi excuse pa yun eh. Ewan ko nag-work ka to. Sabi nila daw, may strategy na before ka kumain, drink lots of water kasi hindi mo alam, Busog hindi ka ka naman na. talaga gutom. Yeah, you're Baka uhaw dehydrated. ka lang. Oo. Tsaka yung trick na dapat daw talaga mas mabagal kang kumain kasi sometimes late na kukuha ng signals yung brain mo, late na nakukuha yung signals na busog ka na. So by the time that you feel that you're full, sobra-sobra na daw talaga yung kinain mo. Ay, busog na pala ako. Ganun. Oo. Pero yung tiyan mo ganun nakalaki. Naisahan mo ako. Yan. So, kasi pag binamadali, parang hindi mo rin na-enjoy yung food. Tama yan. Minsan kasi, ang pagkain ay pagkain lamang. At minsan, kahit gaano pa kasarap yan, kung hindi naman pleasant yung
surroundings mo, hindi rin ganun kasarap. Oo, the whole experience. Minsan naman, simpleng lahat na lamang ng sardinas sa ibabaw ng mataas, sa ibabaw ng isang bowl ng mainit na kanin. Oo. Parang ano na siya, Michelin, 4 stars. Yung dating sa'yo, kung perfect yung surroundings. Correct. Depende talaga sa sitwasyon din. Okay, ngayon naman, silipin natin ang ating mga storya on social media. Unahin natin on One News. Catholics told, live in hope, don't be paasa or palaasa. That's the New Year's message of Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Live in hope. Pag-asa daw dapat. Pag-asa. Oo. Okay, sige, isahin natin ito. Ang paasa ay, ikaw yan di ba? Ay, grabe ka. Minsan marami ka mga paasa sa Oy, mga... hindi Sa iyong mga tagahanga. Yan. Parang yung pinaasa mo kami na magsaslam dunk ka. Hindi naman pala. Ay, wala naman. May nag-provide ba ng ring? Hindi pa tapos ang 2024 as far as the Chinese calendar is Correct. concerned. Oh. So, pwede pa tayo humabol. Malay nyo. Okay, ang palaasa naman ay... Palaasa is dependent daw. So don't be dependent. So dapat daw you can't live a life kung saan ikaw ay paasa at palaasa dahil dapat daw you live a life that you still have the Lord at the center of it. Hindi ba medyo palaasa rin ang definition ng ganun? Siguro yung ano lang yun, more of guidance. Umaasa ako na ibibigay sa akin ng Panginoon ang Tesla Cybertruck ng gantong petsa. Hindi dapat ganun. Pwede kang umasa na bibigyan ka ni Lord ng guidance, the right frame of mind, to choose the right steps to getting to your goal. Pwedeng ganun ang atake. Kaya yan yung power din ng prayer, no? Ng reflection, pagmumuni-muni. At sa pagmumuni-muni natin ay nagkakaroon tayo ng paghuhusga, pagtitimbang sa mga Correct. desisyon. Tama. Kaya naman siya, Manila Archbishop. Tama nga naman. Okay. Kaya, at sa mga paasa dyan, anong payo mo sa kanal, Tita D? Huwag nyo nang patagalin. Tama. Oo. Kung wala, wala talaga. At yung mga umaasa, sorry kayo. Di ba? Umasa kayo eh. Oo. Yung mga umaasa, okay lang naman umasa, pero look at the signs also. Look at the signs. Kung nakakasampung aya na kayo ng coffee date, busy pa din. Busy pa rin. Type ako noon, ano? Gusto ko nun, nagpapahabol lang yun. Oo. Yan ang sign na pakipot talaga siya. Gusto talaga ako nun. Nagpapataas lang ng value. Baka ayaw niya ng kape. Gusto niya steak Oo. doon sa food court sa SM. Pwede, sizzling. Okay. On the Philippine Star naman, Ito, National Museum of the Philippines now open daily. Ito Yes. pinag-usapan natin. The National Museum of the Philippines Central Complex and its regional component museums nationwide will now be open every day, free Ay, admission. Rejoice! At bukas po siya from 9 a.m. to 6 p.m. Dati kasi ang National Museum sarado kapag Monday and yung mga ibang holidays sarado rin siya. So Manila Correct. Museums under the management of National Museum, National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, National Museum of Natural History, and National Planetarium. Bukas sabi sa planetarium, alam ko nire-renovate yan, ano? Pero ito rin yung iba nga nang binabanggit mo kanina na regional components, Tita Denise, ano? Bukod doon, merong National Museum of the Philippines, Ilocos, Cordillera, meron din sa Marinduque, meron din sa Iloilo. Ito napuntahan ko, napakaganda sa Bohol. Sa Butuan, meron din po sa Zamboanga, at meron din sa yung Voices of Indigenous Australians of Filipino Descent. So, sa bawat po na interest na meron tayo, meron po kayong siguradong mapupuntahan diyan sa anumang sangay ng National Museum. Right. Kung mahilig sa mga sciences, and of course, sa arts. Sa first floor pa lang ng National Museum of Fine Arts, busog na kayo. Andyan, of course, yung spoliarium na malalaman mo kasi pagbungad mo pa lang, kitang-kita mo agad. Nakikita Marami yun nagpapa-picture. Oo. Pero nakakatuwa nga, no? Kasi, again, ang dami for iba-ibang hilig. Tama ka dyan. Kasi, kung ako, personally, hindi ako mahilig makakita ng mga sciences, mga ganyan. Doon na lang ako sa mas ma-appreciate ko. Correct. At magandang move ito kasi nakakatuwa na yung management in recent years ng National Museum is trying to bridge the gap between the museums and the public. Pinapaigsi talaga nila at
nagsimula na yan na libreng entrances, yung una sa mga estudyante. At ngayon, yung everyday na presence na bukas sila, yung malaking bagay talaga ito. At kung grupo kayo, meron sila mga guided tours, no? Para hindi lamang picture-picture ang pwedeng gawin. Oo. Ay, gusto ko yun, yung mga guided tours. Yung pinakabago dito yung sa natural history. Ito kasi parang yung skylight niya. Modern talaga yung building. Ito yung dating tourism building na kinonvert nila. At napakaganda. Mag-i-enjoy kayo at buong barkada, buong pamilya. Ito nga yung sinasabi natin na ang museums dapat ay hindi repository ng mga dead things. Kundi parang active na part siya ng present natin. At kung wala yung ganong appreciation of the past, mahirap pumunta sa kinabukasan. That's right. Mahirap pumasa kung aanga-anga. Okay, again ha, 9 a.m. to 6 p.m. po, open every single day. Yes. Ay, nakakatuwa. Nakakatuwa. O, alam mo na si isang doon sa may bandang Agrifina Circle. Nandoon ka lang, pwede mo nang lakarin eh. O, bawat isang museum, yung fine arts, history, tsaka anthropology. Pero maganda na mag-devote ka ng isang buong araw. For each? Hindi, what? para sa lahat. Okay. Hindi, kunyari, meron naman parang hindi ka masyado maumay. Siguraduhin mong yung puntahan mo lang yung mga may interest ka. Pero kung may 2 days ka, bakit hindi? Bakit hindi? Ako excited ako kasi alam mo dati, di ba yung Monday sarado? Usually before, Mondays lang ako libre. So talagang hindi ako makasakto. But anyway, good news po yan para sa ating lahat na gusto nang makapunta. Good work, National Museum. Ngayon naman punta tayo sa mundo ng entertainment. Eat Bulaga now has a bigger and better studio. Ano pa kaya ang bago this year sa Dabarkads? Ang tanong. Ang sasagutin po yan ni News 5 correspondent MJ Marfori. Diba? Ang laki! Ang lawak! Bagong taon, bagong studio ang sorpresa ng longest-running noontime show ng bansa, ang Eat Bulaga. Bagong taon, bagong bihis. Yan ang regalo ng Eat Bulaga sa kanilang mga legit Dabarkads ngayong 2025, kasabayan ng kanilang 46th anniversary ngayong taon. At ang priority ng ating mga legit Dabarkads, syempre, ang comfort nating mga audience. Kaya si Henyo Master Joey De Leon may hirit. 46 years at saka yung 25, ano yun? Letter E, tsaka letter B. Katagalog man na alphabet o English, taon namin yan. B-E. Let's be AB. Bukod sa bagong studio, trending din ang bagong segment na The Clones. Mula kay Cyndi Lauper hanggang kay Axl Rose ng Metallica. Minanilang naman ito ng mga stand-up comedian si Alan Kay para sa pilot airing nito. Para siyang sing-alike, hindi mo kailangang maging look-alike, basta ka boses mo. Dagdag pa ni Tito Sen, sa pagpasok ng 2025, mas makabuluhang segments pa ang handog ng Dabarkads para ipakita ang world-class Pinoy. Yeah, highlight yun yung galing ng Pilipino sa kantahan. At dahil hot topic at trending pa ang MMFF entry ni Bossing Vic Soto na The Kingdom, usap-usapan itong hirit niya kay Riza May Dizon. Future punong babae lang. Sasali na rin kaya si Riza May sa susunod na magiging yugto ng The Kingdom? Depende sa pag-uusap namin ni Riza May Dizon kung tatanggapin niya yung offer. Blockbuster pa rin ang The Kingdom ng MQuest Ventures, APT Entertainment at MZTV Productions sa mga sinihan. Kaya over the moon daw si Bossing sa tagumpay at papuri na natanggap sa pagsabak niya sa drama. Pinagpapasalamat ko sa lahat sa Panginoon at sa lahat ng mga sumuporta at nanood, yung mga nanonood ngayon at yung mga manonood pa. At higit sa lahat, yung mga reviews at komentaryo na natanggap natin. Talagang, kumbaga kung naghirap kami sa paggawa ng pelikulang ito, tanggal lahat ang pagod. Sulit ang pagod. Napapanood pang The Kingdom sa mga sinihan sa bansa until January 7. Malapit na rin itong mapanood abroad. Alright, binabati po natin ang lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Sigurado ako. Nako, si Tito Mike Policarpio, si Alex Fuentes, Oo, laging ano yan. Ron and Ella Francisco, hello sa iyo, Marion Laja. Of course.
Itong si Ralph Domingo, happy first Thursday of 2025, Denise and Lourdes. Excited to visit the National Museums for free every day. Alam mo, kung taga Maynila lang din kayo, naku, samantalihin nyo na yan. At ito, Tita D, feeling ko, dapat lahat siguro ng mga barangay, meron silang dapat sariling museum na, kasi for all you know, no, sa ilang dekada lumilipas, may mga kwento ang bawat barangay. Yes, oo. Dapat magkaroon ng parang kahit mini museum lang na para may time capsule from the past. Oo. Kasi mas maano yun, mas accessible yun sa mga residents. Correct. Or not even residents, kahit kalapit Yeah. barangay o kalapit lungsod. Kung nga Facebook nga, di ba, may ano tawag nila nun, parang history ba yun? Yung Memories? memories. Oo. Ganun din. That's right. O para ang bawat nagpo-foster kasi ng sense of community yun. Yung mga ganung bagay. Halimbawa, ito ay, let's say, isang bintana na galing sa isang sikat na tahanan na dinemolish na. So, kahit paano, di ba, may insight ka into the past. Ay, gusto ko yun. Mahilig ako sa mga lumang bintana. Ang random but yes. Okay, si Tito Rafaelo, nagparamdam. Si Chop. Ano to? Axl Rose daw. Ano yun? Axl Rose, di ba, sa Guns N' Roses? Tama, kasi yung sa Itbulaga, meron silang parang clone. Baka may babae na kumanta ng mala, Axl Rose. Ang kaya ko lang gawin kay Axl Rose ay yung, nung bata-bata pa ako, yung snake dance niya na gano'n. Sige, okay. Nung bata pa ako, sabi ko. Okay. Ngayon, ako na lang. Sinabi ni Joey De Leon, idol, yung type, trabaho, ipon, travel, enjoy. Kaso wala yung pangatlong component. Okay. Teka, si Reynaldo Santos. Good afternoon, Miss Denise at Mr. Lourdes. Si Elmo Cardenas ba nagpaparamdam? Syempre, lagi yan. Sabi niya, hello, Ma'am Denise at Sir Lourdes. Happy New Year! Sabi ni Sherwin, greetings from Vertis North, QC. Wow, sosyal. Stay always healthy. Smiling face, wagas. Ay, Malamang ikaw yun, ano? Axel. Teka lang, akala ko ito si Tito Rafael, iba na pala. May si Donsky Graho, Axl Rose ng Guns N' Roses, hindi Metallica. Sino nagsabi Metallica? Ewan Sabi ko. ba sa report? Hindi natin alam, ano? Hindi ko alam. Watching from Montalban, Rizal, si Elmo Cardenas, of course, Rodel Alcantara, happy 2025! Si Oni, watching from Legazpi, Albay. Sakit naman sa mga umaasa, sabi ni Rodel Alcantara. Ha? Saan yon? Sabi ni Sherwin, ayan, parehas naka-black. Tayo. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Wala. Secret. Dahil tapos na ang kainan. Malungkot na tayo. At Ano? para makapag-trabaho, ipon, travel, enjoy. Sana soon. Okay, sa mga nais sumali sa conversation, Tita D, anong pwedeng gawin? Well, of course, you can just leave us a message and susubukan namin mamaya po before the show ends na basahin ulit lahat ng yan. Alright, at this point, we just need to take a quick break. And as we do that, we also take a moment to remember the international stars we lost in 2024 from this clip from the Associated Press. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Glynis Johns was one of the cast that includes over 60 British stars. Fly around all the time, you know, on vehicles in outer space, I guess you could call it, or in the... I think we kind of raised the standard in a way. We certainly raised the standard in terms of how... I mean, I think people know fast food is bad for you, but I don't think people realize how bad fast food is for you. It's a different kind of strength. I mean, I think I always knew it was strong, but this is... Oh my God, get up, come on, give me your hands here. Get your butts up. And I wanted the world to know the true story of the Four Tops, because a lot of our...
And Jen and Spike all the way in the end? I go where the work is. I'm a journeyman actor. We're very tight, you know, and tighter than people know, you know. Johnny Wright! Johnny Wright! John! John right here, John! Guys, can you just come down a little bit, please? Alright, Happy New Year sa ating lahat. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thanks for staying with us. Now we give you a quick rundown of some stories on One News. The Social Security system has implemented a 1% increase in member contributions. This raises the rate to 15% starting this month. Employers will shoulder 10% of the total contribution, while 5% will be deducted from employee salaries. President Bongbong Marcos will not attend the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump. Ambassador Jose Manuel Romualdez will represent the Philippines. As is tradition, no head of state has attended a U.S. inauguration since the 1800s. Meantime, a Tesla Cybertruck exploded outside the Trump International Hotel in Las Vegas on New Year's Day. The incident killed the driver and injured 7 others. Authorities are investigating whether or not the blast was a terrorist attack. And a gunman killed at least 10 people in a rampage in Cetinje, Montenegro, a small country in the Balkans. Before fleeing, the suspect opened fire at multiple locations, including a restaurant. Montenegro has declared 3 days of national mourning after the carnage. Back in the U.S., at least 15 people were killed in a New Year's Day attack in New Orleans. The suspect drove a truck onto revelers of the famed French Quarter on January 1st. He was identified as 42-year-old Army veteran Shamsuddin Jabbar. The Federal Bureau of Investigation now considers the incident a terrorist act. U.S. officials are now condemning the heinous act. The city of New Orleans was impacted by a terrorist attack. It's all still under investigation. You'll hear more after me. However, I have been in direct contact with the White House, with Governor Landry, and of course a unified command who is present here. The FBI has reported to me the killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. The situation is very fluid, and the investigation has a preliminary stage. All right, here at home, it looks like we should be bracing for stronger storms. Studies reveal that while tropical cyclones have not increased in number, they have intensified. The reason?
global warming. Mobile Journal, Francis Orso tells us more. 2025 na at sa usaping bagyo, mga bagong pangalan na naman ang maririnig natin. At ayon sa mga eksperto, mas malalakas daw ang tatamang bagyo sa bansa. Kapansin-pansing sa nakalipas na taon, hindi naman talaga dumadami ang mga bagyong nabubuo sa karagatan ng Pilipinas at tumatama sa ating kalupaan. Lumalabas nga sa mga datos ng World Meteorological Organization na mula taong 1980, mas lumalakas pa ang taglay na hangin ng mga bagyo. Kabilang ang mga bagyong nabubuo sa Western Pacific Region na dumadaan sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Jerry Bagtasa, isang atmospheric and climate scientist sa UP Diliman, kaya raw mas tumitindi ang mga bagyo dahil sa pag-init ng temperatura ng karagatan. Yung temperatura ng karagatan, umiinit siya partly because of global warming. If we look also from decades of data, from 1980, pataas siya ng pataas. And ngayon, nakikita natin mainit, then we can actually conclude na it's the gradual warming na tuloy-tuloy because of warming surface ng Earth. Isang pag-aaral din ang ginawa ng grupo ni Bagtasa kung saan isinagawa ang tinatawag na pseudo-global warming method. Dito nagkaroon ng computer simulation para tingnan kung ano ang epekto kapag tinaasan pa ang temperatura ng dagat sa panahong nabuo ang pinakamalalakas na bagyong tumama sa bansa. Pinainit namin yung karagatan sa model simulation, pinadaan si Yolanda, and in fact, mas malakas pa si Yolanda. Dagdag pa ng pag-asa, kapag mas mainit ang karagatan, mas mataas ang moisture content sa hangin. Ibig sabihin, mas malakas ang enerhiyang nahahatak ng bagyo. So with climate change, some weather patterns are actually altered. Yung tropical cyclones are becoming more intense. Alam naman natin, no, yung mas mainit na panahon, mas mainit na temperatura ng dagat, ganun din yung moisture sa atmosphere ay fuel yon, no, ng mga bagyo. Una naman nang ipinahayag ng pag-asa na isang bagyo ang posibleng mabuo at dumaan sa kalupaan ng bansa ngayong Enero. Base sa Tropical Cyclone Climatological Track, kung hindi ito tatama sa silangan ng Luzon o Visayas, ay maaring mag-recurve o lumihis ng direksyon palayo sa kalupaan. Bukod dyan, inilabas na rin ng pag-asa ang mga bagong pangalan ng bagyo na maaring ibigay oras na may mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility para sa buong 2025. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Meantime, the Parañaque Integrated Terminal or PTEX, or Terminal Exchange rather, or PTEX, is bracing for a surge in passengers now that the holiday is almost over. For the latest, we have mobile journalist Ivan Tarinque live from PTEX. Ivan, kamusta ang daloy ng tao dyan at ang buong sitwasyon? Yes, Denise, no, pagkatapos nga ng bagong taon ay nasaan na magdadagsa naman muli yung mga tao dito sa PITX, yung mga kapatid natin umuwi sa mga probinsya at yung mga kapatid naman natin na dito nag-move here, no, at dinaasahan nga, no. Ang expected na pagdami ng tao dito is on Sunday hanggang Monday. So yun talaga yung sinabi ng pamunuan ng PITX, no, dahil karamihan daw ng ibang pasahero ay hinilig na ito nga ngayong araw, Thursday and Friday, at nga pagdating ng Linggo ng umaga hanggang Lunes ng umaga ay dadagsain na itong terminal, no. Kanina nakuha naman tayo ng data, no, sa mga ipinagbabawal, no, dahil patuloy pa rin na ipinagbabawal nga yung pagdadala ng mga matutulis na bagay, flammable materials at mga baril dito sa loob ng terminal, no. Umabot na sa 710 yung mga confiscated na item dito sa terminal. Denise? Ivan, ano yung mga confiscated na yun? Ano yung majority ng mga nakuha? Yes, Denise, no, majority sa mga na-confiscate na item ay itong flammable materials, gaya ng lighter, ng maliliit na LPG, no. Karamihan din ay yung mga matutulis na bagay, gaya nga nitong kutsilyo at ng mga gunting, no. So, paalala pa rin, no. Ito kasi, sa harapan pala, madidetect na kagad dyan ng mga police personnel at security personnel dito sa loob ng terminal, at i-confiscate na yan at ilalagay na yan sa isang private room dito sa loob ng terminal. Pero paalala na rin, at sinabi na rin sa atin kanina ng spokesperson ng PITX, ay pwede pa rin naman daw makuha yan sometime, no, pagkatapos nga itong holiday rush. Okay. Ivan, alam natin, pagdating dyan sa terminal, ang tanong naman ang susunod ng next challenge yan. From the terminal, gaano ba ka-regular naman ang daan o pagdating ng mga sasakyan that would take them
to other places pagdating mismo sa terminal? Pops Lure, no, naka-ready naman na daw ang terminal, no, sa mga unexpected na mangyayari, no, kasi gaya nga no yung nangyari this past holiday season, no, nagkaroon ng aberya dito nga sa may Andaya Highway dito sa biyahe Bicol, no. Kanina kausap natin si Jason, yung spokesperson ng PITX, sabi naman nila is ready na sila for these kinds of inconvenience, no. Ready na rin yung mga standby units nila kung sakali mang kailanganin para tuloy-tuloy pa rin yung mga biyahe at masigurong makauwi yung mga kababayan natin mula dito sa PITX at makabalik dito sa loob ng Metro Manila. Pops Lord. Ivan, nagkaroon ng ilang issues, di ba, nung naalala mo noon, yung simula ng matinding exodus, pagdating sa may port ng Batangas, ang haba-haba ng pila kasi ang daming hindi makapagroro. May inaasahan din ba sila parang ganong mangyayari the next few days? Pops, so far wala naman silang binabantayan na ganyang senaryo, no? Ang ina-expect talaga nila is magkakaroon lang ng influx ng passengers ulit dito sa PITX pagdating nga ng Sunday morning hanggang Monday morning. So yun talaga yung pinaka-binabantayan nila. And in terms of security, no, Pops Lord, kaliwat kanan pa rin yung mga security personnel na nag-iikot dito sa loob ng terminal and minimake sure naman ng pamunuan ng PITX ay may sapat na mga bus na babiyahe mula dito at papasok dito sa terminal dito sa Metro Manila. Pops Lord. That has always been the concern naman talaga, Ivan, is there enough buses, actually seats para sa lahat ng ating mga kapatid na bumabiyahe as early as today or the past few days? Naisip na ba nila kung anong gagawin nilang adjustment? Kasi alam naman natin yung nangyari nung Pasko. Payapa kami dito. Oh. Sarap mag-drive kayo. Payapa kami dito. Tama, Tama ka dyan, Denise, no? And-expect na talaga, actually, ng pamunuan na pagdating nga ng Sunday, medyo magiging traffic na around the vicinity nitong terminal, no? Pero, yun nga, no? Nakalatag naman na yung kanilang plans na marunong alam na nila yung adjustments na gagawin nila since nga itong nangyari na inconvenience pagdating nga dito sa may Andaya Highway, no? Napagplanuhan na raw nila at na-make sure naman na nila na adjusted na yung kanilang mga strategies pagdating sa mga ganitong types of inconvenience, no? So far, they make sure na tuloy-tuloy yung biyahe ng mga bus dito sa terminal at yung pagdating rin ng kasi naging problema nga dito sa Andaya Highway yung turnaround ng mga bus galing Bicol, no? So yung iba inabot ng 20 hours yung biyahe pero ngayon dahil nga doon ay in-adjust nila yung kanilang strategy pagdating dito. Top 30. Alright. Ivan, mukhang wala kang pahinga pero Happy New Year sa iyo. Mabuhay ka ang ating mobile journal, Ivan Tarinquez. Thank you, Ivan. Okay. Masakit man sabihin pero back to reality na ang marami sa atin. Matapos ang holidays for sure, nasa New Year's resolution ng marami ang healthier lifestyle this 2025. Hashtag New Year, New Me. Hashtag Balik Alindog Program. Hashtag Tapos na ang baboyan. Grabe naman yung hashtag na tapos na ang baboyan. Pero katulad ng sabi ni Lord, dahil nga madami sa atin na naparami ang kinain itong magkasunod na Pasko at bagong taon, talagang ang uso ngayon ay yung tinatawag nilang kunyari, Denise 2.0, balik alindog, mga ganyan, mga kung ano-ano mga post na nangyayari sa social media. But again, more than the aesthetics, ang tanong dito is how do we commit to a year-long or a lifelong fitness solution? Kasi dapat daw lifestyle change talaga yan. Ngayon, hihingi tayo ng tips sa ating guest today, ang paborito nating Doctor Next Door, Dr. Dex Macalintal. Happy New Year, Doc! Doc Dex, Happy New Year! Happy New Year, Lord Denise. Magandang hapon. Pwede bang ako una magtanong? Aba, syempre. Okay lang. Bago lahat, Doc Dex. Maraming salamat sa ganda ng ballpen na regalo mo. Sarap ang drawing, ha? In fairness, ha? Thank you. At may regalo din ako sa iyo, Doc Dex. Unang tanong, yung Balik Alindog program na sinasabi na, maaari bang mangyari yun kung wala naman talagang alindog to begin with? Pwede. Pwede naman yun. Balik alindog, balik ka doon sa pagiging baby face, balik ka doon sa pagiging healthier na katawan. Yun yung tinatawag natin na alindog do sa mga tinatawag natin na wala na daw alindog. Pero ganun pa man, meron pa rin talaga tayo tinatawag na New Year's resolution. Kung ano man po ang inyong New Year's resolution, pwede po natin i-achieve yan. Kung ano man ang inyong gustong gawin.
Okay, Doc Dex, alam naman natin, ikaw, specialty mo talaga yan, no? Lifestyle medicine, clinical nutrition. You're really the person to go kung may gantong concern. Pero ang tanong, sa mga nagsastruggle, saan ba ako mag-uumpisa? Where do you actually start? Kapag ka kayo ay nasa 30s and above, no, you start with your laboratory. No, pwede kayo magpa-executive check-up kumbaga. So patingin muna tayo ng inyong mga laboratory markers, lalo na't nagdaan ang mga holiday season. Best na magkita natin ang inyong mga lab markers para nang sa ganun meron tayong baseline. Kumbaga, no, kung okay yon, kung hindi man yun okay, pakita po kayo sa inyong pinakamabuting puntahan na doktor. Doc Dex, isingit ko to kasi pinag-uusapan namin to ni Lord kanina, yung master cleanse. Di ba nauso yun for a while, like a decade ago. Madami pa rin ang sumusundot, tinitingnan kung effective sa kanila. But is it a healthy way to detox? At ano nga ba yung iba pang manners where someone can jumpstart their health journey at yung makapag-detox din sa kanilang sariling paraan? Ang detox naman kasi talaga is simple lamang naman yan eh. No? So, tulungan lang natin ang ating kidneys, tulungan lamang natin ang ating mga atay na i-metabolize ng maayos yung mga toxins na nakakain natin. Kasi let's face it, no, sa mundo na ginagalawan natin ngayon, wala talagang pinaka-perfect na diet na para po sa inyo o para sa ating lahat. Kasama na po ako, kahit isa akong nutritionist, hindi talaga nag-exist yung pinaka-perfect na diet na yung absolutely na walang mangyayari sa iyong sakit. Kasi sa mga kinakain natin ngayon, it's loaded with preservatives. Mga kinakain natin ngayon, loaded with a lot of things na hindi naman natin na nakikita. No? Pero, ang pinaka-best na gawin natin dyan is, yun nga, magpa-laboratory tayo. Alamin natin kung ano yung mga tumataas, masyadong bumababa, masyadong mataas sa inyong mga levels, and then we start with that. No? At ang best na may titip ko sa inyo, yung inyong mga kinakain, half of the plate, lagyan nyo na po ngayon ng vegetables. Kung half of the plate dati, puro karne, ng baboy, puro lechon, yung mga pinakakainin nyo. Ngayon, balik na rin lang po natin, half of the plate, lagyan nyo po ng prutas at gulay. Doc Dex, okay, bago tanungin ni Denise yung tinatawag yung food tolerance test. Ano po ang masasabi ninyo sa mga matitigas ang ulo na ayaw magpa-check, magpa-test sa kahit ano kasi kinakabahan sila kung anong maaari nilang madiscover. As if ignoring it will make it go away. Hindi kasi ganito yan. Kahit sabihin natin na kahit sabihin natin na what you don't know won't kill you. No? Pero ang problema natin dyan, pinakamainam ay para lang kasi yan na basketball. Di ba sometimes nagsa-scout ka. Titingnan mo kung ano yung strengths ng kalaban mo. Titingnan mo kung ano yung weakness ng kalaban mo. Ganon din po sa ating katawan. Alamin natin kung sino yung kalaban natin. Alamin natin kung ano yung magiging kalaban natin para nang sa ganon alam natin kung paano ito pupuksain. Kasi hanggat hindi mo naiintindihan kung ano yung nasa sa loob ninyo, kung ano yung problema natin internally, hindi natin mabibigyan ng solusyon. Halimbawa, yung mga diets po natin, no? Kahit mag-diet kayo ng mag-diet, kung bagsak naman pala yung inyong ilang bahagi ng inyong hemoglobin, no? Kahit mag-diet kayo ng mag-diet, pagka binagsak po na binagsak, problema din yun. Halimbawa, kapag bagsak naman po ang inyong mga karne, no? Tapos ang problema naman pala ay buwabagsak din yung iron ninyo. Kailangan nyo rin pong iangat yun. So, wala talaga kasing, kumbaga para sa gamot, no? Hindi rin tama na bigay ng gamot tapos hindi nyo naman tinitingnan kung nakaka-apekto ba talaga ito sa levels niyo o hindi. Kaya, ang pinakamaganda, alamin muna po natin ang kalaban natin para nang sa ganoon, malaman natin paano natin ito tatagulin. So, for all you know, Rujan Amores pala yung team mo, tapos na-scout mo, kuha ka ng mga Jan Amores yun na nakuha mo pala din. Nako, medyo mahirap. Oo. Okay, Doc Dex, paano yun? Kunyari, nakakapag-executive check-up ka na, nalatag mo na lahat, alam mo na yung mga goals mo. Pero dun sa goals mo, should you be realistic or idealistic? Kunyari ako, sasabihin ko, gusto ko mag-lose ng 30 pounds in 1 year. Ano ba, ganun ba dapat ang game plan para talagang driven ka? O kailangan ba may mini goals para mas achievable at meron kang isi-celebrate also? Katulad lang din yan ng pagsusulat natin sa mga research, pagsusulat ng ating mga goals natin, no? It should be smart, no? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Kasi kahit sabihin natin na, oh yes, sige, mag-lose ako ng 10 pounds in 1 month. Some could achieve that.
Pero kapag nandun ka na sa plateau period, pwede talaga hindi mo ma-achieve yun. No? So, kumbaga meron tayong general objective, meron din tayong specific objective. Kung ang general objective natin, o mag-lose ng weight, no, or to be healthier, yung specific objective natin, paano natin to i-achieve yung ating general objective. So, pwede natin i-break down, no, ang inyong mga goals into smaller goals para nang sa ganoon po ay mas ma-achieve natin going towards yung inyong kunyari hanggang end of the year. Kasi nga, yung ating objectives, no, yung ating end in mind, meron po tayo na time bound, no. So, baga, in 6 months, ganito dapat yung na-lose ko. Hati-hatiin natin yan para nang sa ganoon ma-achieve natin. Kasi mas achievable yung mga mas maliliit na chunks. May mga nagsasabi, Doc, na hindi raw nakakatulong minsan yung meron kang timbangan. Kasi minsan nagiging impatient ka. Every day, check mo, parang walang nangyayari. Nakufrustrate. At ang ending nila, wala naman pala nangyayari. Di kakain na lang ako nakakain. Yes. So, dyan po pasok, Lord, yung ating tinatawag na personalized na coaching. No? So, meron kasi mga tao na okay sa kanila na may timbangan sila. Meron din mga tao na hindi okay sa kanila na may timbangan sila kasi nasa stress lang sila. That's why, ang ginagawa natin dyan, inaalam natin, saan kaya papasok dito yung kliyente ko? Saan kaya papasok dito yung pasyente ko? And then, yung other goals na i-achieve nila, syempre, hindi lang naman usually health lang yan eh. Sometimes meron din yung personal goals. Limbawa, gusto kong pumayat kasi gusto kong magka-jowa nitong taon na to. So, may mga ganyan din mga pasyente kasi. So, yun. Okay. Yung sinasabi mo, Doc Dex, sa parang personalized baka naman mahal tong mga ganito, Doc Dex, hindi kaya? Oh, well, sa akin kasi hindi. Kasi papasok lang siya as regular consultation eh. So bilang doktor, bilang nutritionist, isa lang yung consultation fee ko. So that's around 500 to 700 pesos. Yun na yun. Yun yung kumbaga bigay na natin yung sa kanila. Kung may kinakailangan kayong plano, di saka natin pag-usapan. May kasamang S2 na yan, Doc. Kung ganyan. Depende kung S2 talaga. Doc, may tanong ako pa. How do you, ano yung mga tips mo for people to take accountability? Kunyari sabihin nila, yung mga apps ba, does that help? Yes. Yes, yung apps natin could help, no. So sa ating mga apps na halimbawa yung mga MyFitnessPal, no, nakakatulong 'yon. Also, meron din tayo sa yung ating kapatid na application, yung MWell app, no. Yung MWell app na kapatid na application natin ay kami kasi yung nagsusupply din ng mga nutritionist, no, kami rin yung isusupply ng mga content na pwede nyo tingnan dyan, makakatulong yun. Pero ang pinaka makakatulong na accountability could be an accountability partner. No? So, and that accountability partner, pwedeng kapatid mo, pwedeng kaibigan mo. Kung wala, kami, mga nutritionist dietitians, ang magiging accountability partners din. Oo, kasi minsan, kahit gaano ka kaingat, pag yung mga kasama mo sa bahay, hinahanap ang kaligayahan doon sa plato nila, yari ka pa rin. Pati yung mga pasabay, no, yung mga pasabay na, magpapasabay ka ba ng milk tea, pasabay ka ba ng kape? So yun yung mga problema din natin. Kasi yung mga tao gusto lagi magkakasama sila. So yun. Oo nga, no. May solusyon dyan. Maghanap ng bagong jowa. Isa pa yun. Maganda yung sinabi ni Doc Dex. Kasi minsan, di ba, gumagastos yung mga tao sa... Yung may trainer sila. Pero kahit anong train ang gawin mo, pagdating mo naman sa bahay, kahit anong barbell mo, chibog mo, wala rin. Doc Dex, can you confirm? Kasi before, syempre nung naglalaro pa ako, talagang tuloy-tuloy yung exercise. So baliktad na kahit mas madami yung intake mo ng calories, kahit madami intake mo, mas madami pa rin yung lumalabas. Pero when I went to the gym na on my own, they said na 90% daw of... Wala na pag-asa. No, grabe. 90% daw of the goals, kung ang goal mo ay weight loss, nasa pagkain. Nasa kung ano ang ilalagay mo sa plato as opposed to kung ano yung ilalabas mong energy sa gym. Totoo ba yun? Well, may katotohanan yan. No? Kasi sabi nga nila that's around 75 to 92.5% is food, yung food intake natin. Kasi lalo ngayon sa mundo natin ngayon, very high calorie kasi yung mga nakakain natin ngayon. Also, na kung titingnan din po natin yung ating environment, no? Sometimes yung environment natin favors weight gain. Kasi, halimbawa, no, yung mga trabaho natin,
Halimbawa, yung trabaho natin, lagi lamang nakaupo. So, kasama din yan. Kasi buwabagsak na yung itong ating calories out. No? So, kaya kinakailangan gawin talaga natin dito. O yan, tumayo na si Lord. Kaya kinakailangan natin gawin dito. Jogging pa. Jogging place. Ayusin natin yung ating physical activity, makakatulong talaga yon, no, to increase your BMR. But also, other activities as well. Makakatulong din. Kahit pa konti-konti lang everyday, no? 90% ka pwede rin. Oo, kahit pa konti-konti lang everyday. Minsan, yung goal ay wag yung buwan, kundi ang pwede kong gawin sa isang araw. At wag tingnan na agad yung results, pero yung ritual, you look forward to the ritual. At least sa ritual na yun, you find the happiness. At pag everyday in increments, maaring magkaroon, no, ng epekto. At saka Dex, isang sinasabi namin, pwede kasi siyang gawing stages muna. No, stages of weight loss, kung weight loss ang pag-uusapan natin. The stages of weight loss, number 1, first stage, no, kung gusto po ninyo, no, tanggalin nyo muna yung mga tinatawag natin na liquid calories, yung mga iniinom na mataas yung calories, Mga and ano paltan yan? nyo lang talaga yan ng tubig. Ayan, katulad yan. Oo, yun Ayan. minsan, asukal. Oo. Doc Dex. So, that's number 1. Oo, number 1, as yung basta calories, ano? At mahalaga na tingnan pa rin yung mga nakasulat ng mga Sa likod. sa likod. Oo. Pero, Doc Dex, congrats. Ano bang aasahan natin para sa programa mong Doctor Next Door para sa 2025 po? Sa itong 2025, no, magtatapos kami ng aming season 2 this January. No, so pag-uusapan pa rin natin talaga dito sa Doctor Next Door ang mga kalagayan ng ating mga kababayan at magbibigay din tayo dito ng solusyon. Halimbawa nga natin dyan ay yung ating mga pwedeng gawin na halimbawa meron kayong diabetes, meron kayong hypertension, ano yung mga pwede din yung gawin sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na linggo na kayo ay ma-diagnose. And then syempre kasama din natin sa ating mga programa ang face-to-face po, no, nandiyan din po ako kapag pinapatawag nila. Oo, Doc Dex, sa face-to-face, minsan mukhang may mga matataas sa mga blood pressure doon. Yes, Diba? kaya tutulungan din natin yung ating mga medics dyan kapag meron mga ganong sitwasyon. At nagbibigay dinaw din tayo kung ano ba yung ginagawa dapat talaga natin. Talagang all around itong si Doc Dex. Bato Maraming salamat Doc for being an Anytime. afternoon delight suki. Happy New Year sa'yo, Doc Anytime, Dex. No problem. At thank you ulit sa pa-Christmas si Doc Dex. Doc Dex Makalintal, nasa Batangas ka ba ngayon? Yes, sa Batangas ako, Lord. Alay. Paano ba bumati ng Happy New Year sa Batangas? Ay, Happy New Year! Happy New Year din sa inyong lahat. Ay, kayo magsisipag-ayos ng inyong mga kinakain. Baka mamaya tayo pa magpangipangita din sa aming ospital din. At ang pagkain pagkatapos kumain, ligpitin at baka guyamin. Ano, Doc? Hindi tayo magbabalik. Tama. Ay, baka bukod sa guyamin, ay baka mamaya may mga ipis at daga na din diyan. Kayo maglinis-linis din. Anong guyamin? Baka mabura ng kinain. Lalanggamin. Ganda, guyamin. Alright. Alright, thank you, Doc Dex Makalintal. Happy New Year, Doc. Buhay na, Doc. Happy New Year. Okay, you're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. Woo! And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tang. At ako naman po, si Lourdes de Vera. Now, activities for the Feast of Jesus Nazarene will culminate in the annual Translación on January 9. For the details, we have mobile journalist Marymon Reyes. Marymon, ano-ano yung paghahanda na ginagawa dyan ngayon sa Quiapo Church para sa pista? Yes, Denise and Lord, ngayon kasi isa sa mga pinaghahandaan for the Translación next week on January 9 ay itong mga replika mismo na gusto sumama o makipista sa araw na iyon. Ongoing sa likuran ko yung pagbabasbas sa mga replika sa kastandartes ng mga nandito. Nag-start na ito around 1:30 p.m. pero ngayon tuloy-tuloy pa rin ang mga pinabasbasan dito na replikas. 900 estimated na nag-register mula sa iba't ibang lugar dito sa Luzon. Pero tinatansya din natin na lalagpasan na 900 ang mga nandito kasi marami rin mga individual devotees, mga pamilya o grupo ng mga deboto ang nandito rin para sumama at may dala rin silang mga imahe, mga banner, mga towel na papapaspasan nila bilang paghahanda rin daw sa Translación. Over 315 na pulisya mula sa MPD ang deployed sa paligid ng Quiapo para masiguro yung safety, lalong-lalo na naginawa kasi itong pagbabasbas dito mismo sa footbridge sa may site ng Quezon Boulevard. Hindi ito katulad nung last year o yung mga nakasanayan natin na sa harapan ng simbahan ginagawa. Ngayon, 1 day lang ginagawa imbes na 2 days ang pagbabasbas. At dito ginagawa, dito dumadaan sa ilalim ng footbridge yung pagbabasbas sa kanilang mga bitbit na replika. Para nga ito mas mapadali raw at saka yung pagdating sa
makadalo yung traffic mismo ng mga deboto, kaya hindi mahihirapan na i-organize dito o i-accommodate lahat ng mga pupunta. Balik sa inyo. Oo, bukas daw ang schedule ng mga aktibidad ay tama ba? May mga umiikot para mga misa na tuloy-tuloy, ano? Yes, Lord, kasi bukas, first Friday Mass at first Quiapo Friday. So, medyo ramdam na natin na jump-pack na itong linggong ito hanggang next week until January 9 traslasyon. Kasi next week naman, January 7 to January 9, yung pahalik naman sa imahe ng Poong Nazareno doon sa Quirino Grandstand. And tomorrow araw, sunod-sunod ang mga misa para nga sa first Friday, first Quiapo Friday, unang biyernes ng buwan, unang Quiapo Friday ng taon. So medyo puno talaga ang schedule natin. So itong pinaka-inaasahan ngayon na libo ng mga tao ay madadagdagan pa until next week. Chances are yung 6.5 million na count ng mga debotong pumunta sa traslasyon, baka mas madagdagan pa ito. Lalong-lalong maluwag na ngayon ang sitwasyon o kondisyon pagdating sa mga social gatherings tulad nito. Mary Mon, kung may pagbabago ba doon sa magiging ruta ng Nazareno? Compared sa last year, o pareho lang din ba? Same pa rin. So far, wala pa tayong nababalitaan na changes doon sa ruta nila. So yun pa rin, pag mula dito doon sa Quirino Grandstand, ikot Makadikpak Drive, Padre Burgos, ikot through Finance Road, Hidalgo, papunta doon sa Plaza del Carmen, ikot pa ito sa Gonzalo Puyat, Quezon Boulevard, Papalangka Street, papuntang Quezon Bridge, pa Villalobos, through Plaza Miranda, at finally, dito pa rin sa Quiapo Church. So far, ang nababago pa lang sa ngayon is itong mismong pwesto pagdating sa pagbabasbas. Hindi na kasi ito doon sa harapan ng Plaza Miranda. Dito nga sila dadaan ngayon para mas mapadali pang araw ang sitwasyon. And unlike kung sa nakasanayan natin na 2 araw ginagawa ang pagbabasbas, ngayon, 1 araw na lang ginawa para na matapos at hindi na magkaroon ng problema pa sa daragsa ng mga tao. Alright, maraming salamat sa iyo. Again, that was mobile journalist Mary Mon Reyes. Okay, wag lang malito magkaiba ang pista ng Quiapo versus yung pista ng Itim na Nazareno. Yung binabanggit natin na January 9, yun yung sa Nazareno. Ang actual pista ng Quiapo naman ay sa June 24. Ayan. Pero mga kapatid, mag-aalas 3 na, kaya alam na natin ang pista na ating kailangang gunitain o ipagdiwang. Magdiwang po tayo. Ito na po ang I Saw the Signs. Today's edition ng Binasag ang New Year's Resolutions. Agad-agad, second day pa lang ng 2025. Let's do this. Una. Okay, anong una natin ipapakita? Okay, a New Year's resolution. It's a to-do list for the first week of January. Wow. Man. Baka dahil wala siyang ginawa noong January 1? Ganun ba yun? Dahil holiday parang pa? ang plano ay first week lang. Beyond that, guguyamin na yan. Pwede namang step by step lang, sabi Correct. ni Doc Dex. Okay, next. Nakalagay, I don't call them New Year resolutions. I prefer casual promises to myself that I am under no obligation to fulfill. Walang kontrata? Okay ba yun? Depende na sa'yo yan. Because that's a commitment to yourself nga. Ikaw, sabi diba? Alam mo, ang pinakamagandang, hindi man commitment, pero parang siguraduhin mong gagawin mo yung pinangako mo sa sarili mo. Full body mirror. Ay, gano'n. Pag nakita mo kung gaano kasagwa ang itsura mo kapag wala kang suot na damit. Sa akin basta kahit ano pa ang itsura mo, kung ikaw ay masaya, yung talagang sa tingin mo ay masaya ka pa rin naman, okay lang. Unless of course, syempre yung sabi ni Doc Dex na yung mga check-up and all, kung wala kayong nakita doon at kayo naman ay masaya sa nakikita nyo sa salamin, okay lang. Oo, meron pa daw. Aminin natin, human behavior, nag-work lang yan kapag meron tayong mga maliliit na incentives at malaki ang kinalaman dyan ng pag-ibig. Pwede. Pansin mo yung mga masasaya sa mga relasyon na nanabana. Okay, next. My New Year's resolution was going to be to quit all my bad habits, but then it occurred to me, no one likes a quitter. Para sa piyesta, di ba? Hindi na ako kakain pa ako. Kakwit na ba ako tuloy-tuloy? Punta ka sa Quiapo, relasyon. Kaso, may baker's fair doon. Hopya ang kailangan mo. Hopya like our episode Okay. today.
Alright, that will have to do it for us this Thursday, the 2nd of January. Thank you for watching Afternoon Delight. Singit ko lang pala, nanonood ang aking Tito Roland Malabuyok, all the way from the States. Nandito sila ngayon sa Pilipinas. I'm Denise Dan. Bye-bye. Ayun, no? Okay, join us again tomorrow. Hello mga tito ni Tita Denise at sa tatay kong papanoorin to na replay mamayang gabi. Good evening, tatay ko. Tomorrow, 2 p.m. magsama-sama pa rin tayo. Lourdes De Vera po ang pangalan ko. Wishing you a great 2025 and enjoy the rest of your afternoon.